Another day, another vlog. Hi vlog! Summer na naman, kaya napakaganda ngayon maligo sa dagat kasama ang buong pamilya. At sa video ko ngayon ay i-share ko sa inyo ang pinakamagandang lugar kung saan mag-i-enjoy talaga kayo buong pamilya dahil ito ay hindi matao at ang budget ay pasok sa bulsa. Ang nagustuhan nga namin dito ay sulong-sulo namin ang beach. Kaya first day pa lang ay nai-enjoy na namin ang pagkakayak. Ang lugar na to ay madaling puntahan dahil kilala ito sa may mga pinakamagagandang mga beaches at mga resort. Kung hindi crowded at payapang staycation ang gusto nyo, ay itong lugar na to ang isasuggest ko sa inyo. Perfect talaga ang lugar na to dahil bukod sa beach ay may swimming pool pa. Ang linaw ng tubig at ang dami pang isda. Sinubukan ko nga manghuli ng isda dyan pero kahit isa wala akong nakuha. Sa totoo lang, mahirap makahanap ng resort na kayang-kaya sa bulsa dahil nga sa sobrang mahal na ngayon ng mga paupa nila. Ito na nga yung swimming pool na sinasabi ko sa inyo na kasama sa room na ating binayaran. Pagpasok sa gate ay ito na kaagad yung makikita natin. At perfect ito dahil kapag nabitin nga tayo sa dagat ay pwede pa tayong mag-enjoy dito sa paglalangoy. Nasa 4 feet to 5 feet nga lang ang lalim nito kaya pwede siya sa mga bata at matatanda. Ito nga yung pinakamaganda dito ay habang kumakanta kayo ay natitingnan nyo yung inyong mga kiddos habang lumalangoy. Unli videoke nga tayo dyan dahil kasama na nga natin yan binayaran sa ating room. Pwede kayo magkantahan dyan basta pagdating ng 10 ay titigil na tayo dahil may curfew hour din sila. Dito nga ako natuwa sa room nila dahil sobrang lawak. Kasya ang 5 pamilya. Double deck nga yung bed nila na kasya ang 3 person sa bawat bed. At may extra beddings pa sila na kung ayaw mamay katabi ay pwede ka sa lapag. At ang aircon ay parang nakacentralize siya dahil sobrang lamig. Ang sarap nga ng tulog namin dito. Hindi katulad ng mga nakaraang bakasyon namin na parang namamahay kami. Dito, feel at home talaga. Ipapakita ko rin sa inyo ang likod kung saan nandoon yung shower room at yung ating CR. Nandito din pala yung ating ref kung saan pwede natin ilagay yung ating mga baon. Katulad ng mga soft drinks o di kaya may mga ipa pa kayong lulutuin. Katulad nitong isda na nilagay namin sa cooler para ihawin bukas at itong Shanghai na ipiprito din namin para bukas. May baon pa nga kaming ice cube para sa mga inumin. At syempre katulad nitong dede ay maganda din kapag merong ref dahil pwede natin siyang ilagay. Di kagad siya mapapanis. Hiwalay nga yung shower room at yung pinaka CR. Malinis naman siya at malakas din yung tubig nila. Actually, dito nga pala tayo nagluluto sa labas. Yung pinakagilid nun, yung sa likod ng table na to ay nandoon po yung kalan natin at pwede din po tayo mag-ihaw dyan. Kaya napakasarap magluto dahil open air siya, hindi siya mainit. At syempre, hindi ka mapag-iwanan ng mga tropa dahil makakasabay ka sa kanilang mga jamingan habang nagluluto. O diba, tamang kantahan lang tayo habang yung iba naman ay nagkukwentuhan. Pangalawang araw na nga pala namin ito sa aming staycation. As usual ay wala pa rin katao-tao kaya sulo pa rin natin ang dagat. Ang ganda talaga ng umaga mo kapag ganitong tanawin naman ang sasalubong sa'yo. Napakatahimik at napakapayapa nga ng lugar na to. Ang cottage nga pala dito ay kasama na sa ating binayaran. At itong rest house na to, yung nakikita nyo ay pinapaupahan din nila yan sa mga small family lang katulad ng 4 hanggang 5 miyembro lang ng pamilya. Maganda dito dahil sariwang hangin talaga ang malalanghap nyo mula sa dagat. At ang presyo nito ay hindi mabigat sa bulsa. Sa mga gusto mag-inquire ay ilalagay ko lang yung link sa description ng ating video. May kitchen sila dito kung saan pwede magluto, pwede mag-ihaw, may lababo, may CR. At meron din silang mga color in case na meron kayong gustong ilagay. At ang kagandahan ay marami silang upuan dito na pwedeng pagmaritisan. At mamaya nga dito kami mag-aalmusal, nakaplano na nga na magbobodol fight kami kaya yung ibang ulam ay dinala na namin dito. Nakakatuwa nga tong lugar na to dahil hindi siya malangaw. Siguro kasi malinis talaga yung paligid nila. At sa gabi ay maliwanag dito dahil marami silang pailaw. Hindi ko nga lang na-videohan ang gabi dito dahil nalubat yung cellphone ko. Tsaka sumaglit lang talaga kami dito dahil sobrang lakas ng hangin at ang lamig. Ngayon nga 6:00 pa lang ng umaga at sobrang payapa ng dagat. Matagal ko na nga pinapangarap ang ganitong lugar na wala kang ibang gagawin kundi titingin sa malayo at magmumuni-muni kasama yung mga pangarap. Pero sa realidad ay napakahirap gawin yan lalo na may trabaho tayo. Kaya kapag pinagbigyan tayo ng panahon na matupad natin yung pangarap na yun ay sulitin natin at i-enjoy. Lalo na kapag kasama natin ang ating pamilya, yan ang dapat natin i-treasure dahil hindi yan napibili ng pera. Low tide nga pala ngayon kaya medyo mababa ang tubig. Pabukang liwayway pa nga lang kaya ang sarap maglakad-lakad dito sa dalampasigan. Tulog pa nga si nanay kaya mamaya dadalhin ko siya ulit dito. Ako muna ngayon ang bumaba para maglakad-lakad.
Hindi ganun kapino ang buhangin niya pero okay naman yung tubig. Payapa nga ang tubig at sa kalayuan nga ay natatanaw ko yung aking kapatid na naliligo. Malamig yung hangin pero yung tubig ay medyo mainit. Malinaw siya at walang kaalon-alon ngayon. Mamaya pagka-almusal natin ay lulusong na naman tayo dito sa tubig. Ito nga pala yung view ng Villanueva Resort sa Malayuan. Perfect talaga ang lugar na to kung gusto mo ng katahimikan. Mamayang tanghali ang high tide dito at abot daw sa unang baitang ng hagdan na yon ang tubig. Kaya ngayon sulitin natin ang paglalakad-lakad. Umahon na nga dyan ang aking kapatid at ang sarap daw ng tubig dahil mainit-init. Gising na nga pala si nanay at sabi ko sa kanya maglakad-lakad muna kami dahil low tide. Magandang exercise daw kasi to sa may mga rayuma at arthritis sa paa. Naalala ko pa yung kasabihan ng mga matatanda na ang buhangin at tubig dagat ay nakakagaling ng manas sa paa. Wala siyang scientific explanation pero maraming naniniwala. Para sa akin wala namang masama kung subukan, di ba? At sa part na to ay medyo mabato kaya nalalayan ko si nanay. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa edad ni nanay ay malakas pa rin siya. Ito nga yung pinakamagandang parte ng ating buhay, yung makakasama natin ang ating mga magulang sa pamamasyal. Yung dating sila ang umahawak sa ating kamay para tayo ay maproteksyonan sa anumang kapahamakan, ay ngayon tayo naman ang gumagawa nito sa kanila. Sayang nga wala na si tatay. Tanda ko pa nung maliit ako, lagi kami nasa dagat. Wala kaming ibang dadalhin, kundi kanin, saging, kamuting kahoy o di kaya kamote dahil si tatay na ang bahala sa aming uulamin. Magaling si tatay manguha ng alimasag at mga kabibi sa dagat. Nagdadala na lang kami ng kaldero at doon na kami nagluluto. Napakasarap ng kabataan ko dahil hanggang ngayon naalala ko pa rin yon at naiisip na parang kailan lang. Takot pa ako noon maligo sa dagat. Naalala ko pa nga nagdadala si nanay ng tabo para sa aming magkakapatid. Pero ang hindi ko makakalimutan, yung kislap ng tubig ng dagat kapag tiningnan mo siya sa malayo ay para siyang perlas na kumikinang. At dito nga kami naman nagbanding ng anak ko. Ayun lang, chill-chill lang tayo dito, sakay lang tayo. Itong isagwan ako. Ayun yung bahay ko. Dadaan ko din mo, yuyuko ko. Yuyuko daw ako. Ang papalaki ng muscle yung aking tagasagwan. Ayan, may ano ba yung kuryente? Saan? Baka bawal ka na. Ito na yung aming bahay kubo. Pinagawa namin yan noong 1996, nasira na siya. Ano yan? 5.5 million ang halaga. Diba? Ganda, super ganda. At yan ang tubig, malinis, malinaw. Oh, meron pa kami doong ongoing na construction. Worth of 10 billion yon. Ito 5.5. Ayan, 5.5 million yan. So far ay wala nang nakatira dyan. So babakin kami, babalik na kami doon sa pinagawa naming rest house na ongoing. Worth of 11 million yun. Kami namin rest house dito kasi syempre madam tayo eh. Ganyan talaga mga madam. Maraming rest house. At hindi lang basta-basta. 11 million, 5.5 million, and 20 million. Ganun tayo ka-rich. Siyempre mga mema, kalukuhan lang yan, baka maniwala naman kayo. At nagulat ako, napaka-friendly naman ng mga tao dito. Kahit malayo ay may pakaway-kaway pa talaga sila. Para tuloy akong totoong vlogger. Kabataan doon, no? O diba, napaka-supportive nila sa atin. Talaga namang kumakaway-kaway pa sila. Siyempre, artist tayo ng ating taggen. Ganyan talaga pang mga mayayaman at donya. Charot. Nung mainit na nga at masakit na ang sikat ng araw ay naisipan ko nang bumalik sa aming villa. Marami pa ngang ongoing na construction dito para sa mga room for rent. Gaya nga na sinabi ko kanina na 3 minutes lang yung lakad mula sa dagat at dito sa ating room. At kung mayroon nga kayong gustong bilhin ay meron ditong tindahan na kumpleto din naman. Meron silang mga pagkain at kung ano-ano pang mga paninda nila dito. At ang nakakatuwa dito ay napakalawak ng lugar na pwede niyong pagparkingan sa harap mismo ng ating villa. Duplex nga pala to at yung kabila nga ay parehas lang din sa atin na may swimming pool. Pagpasok ko nga ay talaga namang nag-i-enjoy pa ang mga bata sa paliligo. Umahon na kasi sila sa dagat dahil nga medyo mainit na. Kaibahan naman dito ay malamig ang tubig kaya perfect sa mainit na panahon. Halos ayaw na nga umahon ng mga bata dyan.
Yung mga kapatid ko naman ay busy-busy sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Napakarami nga ng baon namin dyan, kaya yung iba, inuwi na rin namin pabalik. Number 1 talaga pag ganitong okasyon, ang ihaw talaga ay hindi nawawala. Mapaisda o baboy ay perfect sa ganitong okasyon. Dito nga ulit magbobudol fight kami. Kaninang almusal ay hindi ko na nga pala nabidyohan yung aming pagkain sa tabi ng dagat dahil nabisi na nga ako sa pagpipicture. At dito nga ay bumabiyahe na kami pa uwi. Balik na tayo sa realidad na kailangan na natin magtrabaho ulit. Kung nakarating kayo sa puntong ito ay maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay mabisita nyo rin ang lugar na ito. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Paalam!